Eventually, mga kapatid, noong hinubog ako ng Panginoon sa mga karanasan, sa mga hamon, at pinakita niya at pinakilala niya sa akin ang kanyang pag-ibig na dakila. Doon ko natutunan na hindi lagi at hindi dapat kapag ginawan ka ng masama ay masama din ang iyong igaganti. Alam mo yun, nandun yung may nagtutulak sa'yo, may nag-uudyok sa'yo na wag mo nang gawin. May nagpapakalma sa'yo sa panahon na ganyan, mga kapatid. Para malabanan natin ang ganyang sitwasyon, mga kapatid, sa panahon na tayo po ay nakakaranas ng injustices, sa panahon na nakakaranas tayo na parang nalalamangan tayo ng iba, ay pagbulay-bulayan natin ang naging karanasan ng ating Panginoon. Anong kanyang pinagdaanan, anong kanyang ipinamuhay, alang-alang po sa ating pong kaligtasan na tinanggap buhat sa kanya, mga kapatid, at sa kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Sa akin, Pastor, ang observation ko sa akin sarili, mas lumalakas yung aking konsensya. Mas lumalakas. The more na I stay with Jesus, the more that I meditate on His words. Mas lumalakas talaga yung pagpaparamdam sa akin ng Panginoon na, ay, itong dapat mong gawin. Ito dapat yung gawin mong pagpipigil. The more, mga kapatid ko, na you look into Christ, sabi ng Panginoon ay, if I be lifted up, I will draw all men unto me. So bahagi iyon, mga kapatid, na ay lumalapit sa Panginoon, mas lalo tayong natutuwa maging katulad niya. Ang pinaka na-experience ko dito sa district yung alam niyo bilang pastor, yung pag-check ka ng meeting tapos pinahiya ka sa meeting. Yung sinabihan ka sa meeting na pastor, parang wala ka namang alam sa prophecy, sa revelation. 3 days talaga na ang sama-sama talaga ng pakiramdam sa tao na yun. Parang bilang pastor, parang gusto na sumpay, parang gano'n. Pero pray kami. And then, pinag-pray namin yung tao mismo. Pinanggit namin sa prayer yung pangalan niya na, Panginoon, kung ano man po yung meron sa taong ito, kayo na po bahala. Alisin niyo lang po sa amin yung galit. Alisin niyo po sa amin yung sa taong ito. And true enough, siguro, I consider sa miracle kasi tinanggal talaga ng Panginoon yung galit. Doon ko na-realize ang katarungan, hindi po talaga siya more on sa yung makaganti ka ng ngipin sa ngipin at mata sa mata. Kundi kapag ginawan ka ng masama, gantihan mo ng mabuti. So para sa Panginoon, yun yung tunay na katarungan.